Hob, Kabanatang 11 hanggang 21. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Pagtitiwala ni Hob sa Diyos, bahagi ng masama, kasaganaan ng masama. Hob, 11 na kabanata. Naniniwala si Hob na pawawalang sala siya ng Diyos. Ang sagot ni Hob, hanggang kailan ninyo ako pahihirapan sa mga salitang inyong binibitawan? Maraming ulit na ninyo akong nilait. Di na kayo nahiya na sa aking magmalabis. Kung nakagawa man ako ng kasalanan, walang ibang mananagot kundi ako lamang. Akala ninyo kayo'y mas mabuti kaysa akin. Pinagbabatayan ninyo'y ang hirap kong pasanin. Dapat ninyong malaman ang Diyos ang may gawa nito. Ang bitag niyang iniumang ay nasa paligid ko. Tumututol ako sa ganitong karanasan, ngunit walang nakikinig sa sigaw kong katarungan. Hinarangan ng Diyos ang aking daraanan. Binalot niya ng dilim ang landas kong lalakaran. Inalis niyang lahat ang aking kayamanan. Sinira pa niya ang aking karangalan. Saan man ako pumaling, ako'y kanyang pinapalo. Parang punong binunot, pag-asa ko'y natutuyo. Matindi ang galit ng Diyos sa akin. Isang kaaway ang sa akin kanyang turing. Ang hukbo niya ay tinipon at ako ay kinubkob, ang aking tahanan ay kanilang sinakop. Ang mga kapatid ko'y pinalayo niya sa akin. Mga dating kakilala, hindi na ako pinapansin. Pati mga kamag-anak ko'y nag-alisan na iwan akong walang kaibigan. Dati kong mga panauhi di na ako kilala para na akong dayuhan sa aking mga alila. Ang utos ko sa kanila ay hindi na rin pinapansin. Makiusap man ako'y ayaw pa rin akong sundin. Pati na ang asawa ko'y nandidiri sa akin, mga kapatid ko sa laman ayaw akong makapiling. Ako'y kinukutya ng mga batang paslit, kapag ako'y nakita pinagtatawanan at nilalait. Mga kaibigan kong matalik sa akin ay nasusuklam, ang mga minamahal ko ako'y nilalayuan. Butot balat na lamang ang natitira sa akin, ang pag-asa kong mabuhay maliit na at katiting. Mga kaibigan ko sa akin sana'y mahabag, kamay na ng Diyos ang sa akin humahampas. Bakit niyo ako inuusig tulad ng ginagawa ng Diyos? Di pa ba kayo masaya sa kahirapan kong lubos? Ang mga salita ko sana'y maisulat at maitala sa isang buong aklat, at maiukit sa bato itong mga sinabi ko, upang habang panahoy mabasa ng mga tao. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita. Siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik na masdan ko na siya. Ako'y patuloy ninyong uusigin pagkat iniisip ninyo ang sala nga ay sa akin. Kayo sana ay mag-ingat sa talim nitong tabak na siyang maghahatid ng parusa sa kasalanan, upang inyong malamang may hahatol nga sa wakas. Hob, 20 kabanata. Inilarawan ni Zophar ang bahagi ng masama. Sinabi ni Zophar na Naamita, ang iyong mga sinabi ay hindi ko na nagugustuhan, kaya hindi ko na mapigilan ang pagsali sa usapan. Ang iyong mga sinabi ay puro panlalait, kaya tugon ko ngayon aking ipababatid. Hindi mo ba nalalaman na buhat pa sa simula, nang ang tao ay ilagay sa ibabaw ng lupa, ang pagmamataas ng masama ay di nagtatagal. Umabot man sa langit ang kanyang katanyagan at ang kanyang ulo sa ulap ay umabot man. Ngunit tulad ng alabok, ganap siyang mapaparam, ang hantungan niya ay hindi alam ng sino man. Siya'y parang panaginip na mawawala, parang pangitain sa gabi, di na muling makikita. Di na siya muli pang makikita ng mga dating kaibigan at kapamilya. Makikisama sa mahihirap ang kanyang mga anak, kaya manang kinamkam, mapapabalik lahat. Ang lakas ng kabataan na dati niyang taglay, kasama niyang mahihimlay sa alabok na hantungan. Ang lasa ng kasamaan para sa kanya ay matamis. Ninanamnam pa sa dila samantalang nasa bibig. Itong kanyang kasamaan ay hindi niya maiwan, kahit gusto man niyang iluwa ay di niya magagawa. Ngunit ang ito'y lunukin dumaan sa lalamunan, ubod pala ng pait lason sa katawan. Kaya manang kinamkam niya, kanya ngayong isusuka.
Palalabasin nga ng Diyos mula sa kanyang bituka. Ang nilulunok ng taong masama ay tulad ng kamandag, parang tuklaw ng isang ahas na sa kanya ay papatay. Ang mga ilog at batis na siyang dinadaluyan ng pulot at gatas ay di na niya mamamasdan. Di rin niya papakinabangan lahat ng pinaghirapan, di niya malalasap ang naipong kayamanan. Sapagkat ang mahihirap ay inapi niya, kinamkam ang mga bahay na itinayo ng iba. Kanyang pagkagahaman ay walang katapusan, walang nakakaligtas sa kanyang kasakiman. Kapag siya'y kumakain, wala siyang itinitira, ngunit ang kasaganaan niya ngayon magwawakas na. Sa kanyang kasaganaan daranas ng kagipitan, at siya'y daratnan ng patong-patong na kahirapan. Kumain na siya't magpakabusog, matinding galit ng Diyos sa kanya'y ibubuhos. Makaligtas man siya sa tabak na bakal, palasong tanso naman ang sa kanya'y magbubuwal. Kapag ito'y tinudla sa apdo niya ay tutusok, kung makita niya ito, manginginig siya sa takot. Matinding kadiliman ang sa kanya'y naghihintay, masusunog siya sa apoy na hindi namamatay. Wala ring matitira sa kanyang pamilya. Ipahahayag ng langit ang kasamaan ng taong ito, laban sa kanya ang lupa'y magpapatotoo. Ang lahat ng kayamanan niya ay sisirain, sa galit ng Diyos ito ay tatangayin. Ganito ang sasapitin ng lahat ng masasama, kapasyahan ng Diyos sa kanila'y itinakda. Hob 21 kabanata. Pinatunayan ni Hob na masagana ang buhay ng masama. Ang sagot ni Hob, pakinggan ninyong mabuti itong aking sasabihin, ituturing ko ng ito'y pag-aliw sa akin. Ako muna inyong pagsalitain at pagkatapos nito sa kanan ninyo laitin. Di laban sa tao itong aking hinanakit, may sapat akong dahilan kung bakit hindi makatiis. Tingnan ninyo ang itsura ko, hindi pa ba ito sapat upang tumahimik na kayo at walang salitang mabigkas? Tuwing iisipin ko itong sinapit ko, ako'y nanginginig at nanlulumo. Bakit kaya ang masamay hinahayaan pang mabuhay, tumatanda pa at nagtatagumpay? Mayroon silang mga anak at mga apo, naabutan pa nila ang paglaki ng mga ito. Hindi pinipinsala ang kanilang mga tahanan, parusa ng Diyos ay di nila nararanasan. Ang pagdami ng kanilang mga hayop ay mabilis, ang inahin nilang baka ay nasa ayos kung magbuntis. Ang kanilang mga anak ay naghahabulan, parang tupang naglalaro at mayroon pang sayawan. Umaawit sa saliw ng tamborin at lira, umiindak nagsasayaw sa tunog ng mga plauta. Ang buong buhay nila ay puspos ng kasaganaan at mapayapa ang kanilang pagharap sa kamatayan. Sinasabi nila sa Diyos, "Huwag mo kaming pakialaman, ayaw naming alamin ang iyong kalooban." Sino bang makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? At ano bang mapapala kung sa Kanya'y mananalangin? Ang akala nila sa sariling lakas galing ang tagumpay, ngunit di ako sang-ayon sa kanilang palagay. Ilawan ba ng masamay pinatay ng minsan? Sila ba ay dumanas ng matinding kahirapan? At ang parusa ng Diyos sa kanila ba'y ipinataw? Itinulad ba sa dayaming nililipad nitong hangin o ipang walang laman, tinatangay sa papawirin? Sinasabi ninyong ang anak ay pinaparusahan dahil sa sala ng kanyang magulang. Parusahan sana ng Diyos ang mismong may kasalanan. Sa gayoy mararanasan nila ang kahirapang sasapitin. Sa parusa ng makapangyarihang Diyos, sila ang pagdanasin. Kapag ang isang tao ay binawian ng buhay, ano pang pakialam niya sa pamilyang naiwan? Sinong makakapagturo ng dapat gawin ng Diyos na siyang humahatol sa buong sansinukob? May taong namamatay sa gitna ng kasaganaan, panatag ang katayuan, maginhawa ang kabuhayan. Katawan niya ay malusog at malakas ang tuhod. Mayroon namang namamatay sa kahirapan, ni hindi nakalasap kahit kaunting kaligayahan. Ngunit pareho silang sa alabok na hihimlay, at kapwa inuuod ang kanilang katawan. Alam ko kung ano ang binabalak ninyong gawin at ang masamang iniisip ninyo laban sa akin. Tiyak na itatanong ninyo kung nasaan ang tahanan ng taong namuhay sa kasamaan. Hindi ba ninyo na itatanong sa mga manlalakbay, mga ulat nila'y hindi ba ninyo pinaniniwalaan? Sa panahon ng kahirapan at kasawi ang palad, di ba't ang masama ay laging naliligtas? Sa kanyang kasama ay walang nagpapamuka, walang naniningil sa masama niyang gawa.
Kapag siya ay namatay at inihatid na sa hukay, maraming nagbabantay sa kanyang libingan. Napakarami sa kanya ay maghahatid sa libing, pati lupang hihigan niya sa kanya ay malambing. Ngunit pangaaliw ninyo'y walang kabuluhan, pagkat lahat ng sagot ninyo'y pawang kasinungalingan.